So mga sangkay, buong mundo ay nabulabog po sa isang balita na di umano mga sangkay itong China ay may sikretong invasion na ginagawa globally. At alam nyo kung ano ito mga sangkay? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa ating lahat. So, eto nga, pag-usapan po natin itong patungkol po sa China. Dahil eto po ang balita mga sangkay. Itong China di umano, mayroon pong ginagawang invasion na palihim lamang. Patago mga sangkay. Massive leak shows Chinese firm hack foreign governments. Ayon po ito sa mga nakita nila. Ngayon na itong China, di umano ay hinahak ang mga gobyerno ng iba't ibang mga bansa. Hindi lamang po, hindi lamang po iisang bansa mga sangkay, kundi globally po ito. At kasama po dyan, yung Europe. Tingnan po natin ang balitang yan mga sangkay. But before we start, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ito po, sa baba ng video na to, makikita nyo dyan mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, maganda yung topic natin inilalabas, mga pandaigdigang balita. At sa mga nanonood sa Facebook, ang gawin nyo pala mga sangkay ay i-follow ang ating Facebook page. At habang kayo ay nanonood mga sangkay, ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Okay? Itong nakikita nyong picture ay sample lamang or video. So sa taas ng video na to, check nyo po mga sangkay, may makikita kayong tatlong tuldok, kagaya ng nakikita nyo sa picture. Okay? Gawin nyo po ito ng aktwal. Tatlong tuldok, pindutin nyo po yung tatlong tuldok, mga sangkay. Then, may lalabas po na show more. Pindutin nyo po yung show more. At, yun lamang po, mga sangkay. Okay? Ganun lamang kasimple. So, ito na, pag-usapan na po natin itong balita. Dahil ayon po dito, lumabas sa pag-aaral ng isang Chinese tech security firm ang isa daw pong Chinese tech security firm ang nakakompromiso sa ilang gobyerno ng ibang bansa, nakapasok sa mga personal na social media account at nakapanghak ng mga personal na computer. Ganun katindi itong ginagawa ngayon ng China. At meron pa nga report, di ba, yung AI, gagamitin po nila for warfare. Pinapalakas po nila ito ngayon. At ang Amerika, yun din na po ang kilalang ginagawa. Sobrang high-tech na po kasi talaga ng panahon natin ngayon. So, kaya yung mga ganitong klaseng gawain ay hindi na po imposible. Lahat po ay nagiging posible dahil po sa technology na mayroon po ang ating mundo ngayon. Ngayon, ito na nga. Itong China di umano ay pinapasok ang maraming mga gobyerno, hinahack, yung mga computer, mga website or mga account, mga social media account, mga sangkay. Sa Pilipinas kaya, may mga nahack kaya sila? Ito, mga sangkay, panoorin po natin. China investigating files leak revealing global hacking efforts. Okay? Ayan no. Leak files appear to show how China has used private hackers to gather data stolen from governments and companies across the globe. So, ito daw po yung leak na mga file na nagpapakita daw po dito na itong China mga sangkay ay gumagamit ng isang private hackers. At ito daw po ay kumukuha ng mga data, mga information mula po sa mga gobyerno, mga kumpanya sa buong mundo. Panoorin po natin. Chinese police are investigating hundreds of files leaked online last week. They purport to show Beijing's government agencies carrying out large-scale cyber attacks against foreign governments, companies, and more. Ang lang mga sangkay, kasi ang nag-iimbestiga daw po dito, itong Chinese police. So, ano ba talaga? Itong China nga ba yung nanghahak sa mga gobyerno? Or may isang kaya nakalagay po dito, China has used private hackers to gather data stolen
from governments and company across the globe. Hindi masyado malinaw mga sangkay kung ang China ba, gobyerno ba ng China or ito po ay mga grupo ng mga hacker sa China nangingialam no, sa mga files ng iba't ibang mga bansa. The hundreds of files, images, and chats posted online are from a Chinese state-linked hacking group called iSun. iSun, yan, ito po yun. The office of which is seen in this video. The company was hired to break into the websites of firms across the world and exploit what hackers claim to be vulnerabilities in companies' software systems. I want to bring in now Charles Clancy. He is a chief technology officer of MITRE, a nonprofit company that studies national security issues. So, Charles, you testified on Capitol Hill earlier this month about the threat that China poses to U.S. infrastructure, and you predicted a large-scale cyber attack within 3 years. Grabe, no? Mga sangkay. Kung private, kumbaga separate po sila, wala silang kinalaman ng gobyerno ng China. Ang tanong dito, ano naman ang trip nila? Bakit yung mga files, mga documents ng mga government, ang kanilang kinukuha? Ano ang magiging pakinabang nila dito? Do you believe that this attack is already underway? I think over the last decade, we've seen dramatic increase in Chinese cyber attacks against the United States. But to be clear, really the pattern of the last decade has been hacking into U.S. companies, U.S. government agencies, and research institutions really to steal information. I think what we're seeing, though, particularly with China and their cyber program, is a shift from just hacking with the goal of stealing information to hacking with the goal of being able to exploit and destroy. Ayan po yung mga nahahack nila mga sangkayo. Ito yung mga nakita, ha? United Kingdom, India, South Korea, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Malaysia. Infrastructure. And Ayan. UK kasama. it's highly unusual for a leak of this nature to occur in China. Talk to us about its significance. Yan po yung mga target, mga sangkay na hinahak nila. Twitter, Facebook, Microsoft, Apple, Google. So anong magiging pakinabang nila dito mga sangkay? Kasi ito ay mga government office na pinapasok nitong mga hacker mula po sa China. Yeah, I think a leak like this is rare in any country, including China. Certainly, the autocratic regime that we see in China is something that would limit people feeling comfortable doing an attack, a leak like this. I think that it clearly was done by a disgruntled insider. Ito China po mismo ang kumuha po sila ng private hacker to investigate itong mga nagagawa mga sangkay ng isang mga hindi kilalang mga hacker na kumukuha ng mga files. Kasama po dyan yung Taiwan at saka Hong Kong. I think is the working theory, although we don't quite know yet. And it certainly provides a lot of information about the inner workings of the company iSun. So tell us how U.S. officials should respond now. Well, interestingly, the information didn't show widespread attacks against the U.S. directly. Much of the discussion and the chats and so forth and the capabilities that were described were targeting other Southeast Asian countries. So I think this is an opportunity for the U.S. to really engage with those countries to highlight the risks that they face and really present a more united international cyber defensive front against China. All right, Charles. Okay. So, dito mga sangkay, hindi pa rin talaga lusot. Ayan ito daw po ay ginagawa ng China. Ito pa rin ang interpretation mga sangkay. Possible daw po, government ng China rin talaga ang gumagawa nito. Na hinahak po nila kasi karamihan po mga sangkay, Southeast Asia yung mga nadadali po nito mga Malaysia, Thailand, Hong Kong, Taiwan. Ito, Asia, South Korea, India, United Kingdom. Mga files na nakukuha po nito mga hacker, mga sangkay. So, ito po yung ito yung new era ng cyber war sa panahon natin ngayon. No? At
alam naman po natin gumawa ng drama ang China, no? Pwede nilang palabasin na sila rin ay hinahak. Pwede rin nilang palabasin na iba yung story sa nalalaman po ng ibang mga media or investigator, mga detective, mga sangkay na nag-i-investigate. So dito mga sangkay, kabilang po dito yung Taiwan at Hong Kong, which is ito po yung mga probinsya po ng China. So how come nakasama po sila dito mga sangkay? So nag-take ng action yung China, pero sabi pa nga ng mga nagko-comment na wag magpakampante yung Amerika. Bagamat walang direktang mga sangkay dito information na ang Amerika ang hinahak. Pero noon pa man ginagawa na po talaga ito ng China sa US. So ano po ang inyong opinion? Ano ba sa tingin niyo mga sangkay? Ito ba ay drama ng China? Or ito po ay China mismo ang nagpapahak sa mga government offices para po ito ay sikretong invasion kung magiging totoo mga sangkay na China talaga ang gumagawa na ito. Okay? Just comment down below. And now guys, I invite you. Please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ayan po, hanapin nyo na lamang po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. So, ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Ingat po ang lahat. God bless everyone.